I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako, mga kababayan, ito po may sinabi po dito si Senator Drilon at mayroon sinabi din si Senator Gordon. Ayan. Sabi ni Senator Drilon dito, mga kababayan, courtesy po ng abogado. Ayan May 2, 2026. Sabi po dito ni Permanent guys, napakabilis daw na makakuha si Sara ng number sa Senado para ma-acquit ika nga. Para kumpleto detalyado, basahin po natin mga kababayan. Sabi dito, Drilon is easier for busy Sara to get Senate numbers in impeachment trial. And goes. Former Senate President Franklin Drilon said it's easier for Vice President Sara Duterte to get the numbers she needs to avoid a conviction in the Senate than to block her impeachment in the House of Representatives. Yan napakadali daw na makakuha ng numbers si Sara Duterte para maiwasan ang conviction. Ay alam po natin, maiwasan ang ma-impeach siya at ma-quit, siyempre, di ba? So, dito hawak ang mga utak ng mga senador na yan, di ba? Dapat magiging fair sila. Sana po, di ba? Bumabase sila kung ano po ang nasa article of impeachment laban kay Sara Duterte sa dalawang nag-endorse ng complaint laban sa kanya, si dating Senator Laila de Lima at si Congressman Abante. Ang lakas kaya ng ebidensya. Yung huling topic nila about the threats sa Pangulo, nako, mabigat yun guys Tuloy, Drilon said this is likely why Duterte refused to submit evidence during the House impeachment hearings, since the case is likely to reach the Senate for trial anyway. Yes, hindi naman talaga siya umaatin sa House of Committee on Justice. Why? Kasi alam ni Sara Duterte guys na mai-impeach siya. Why? Majority of House of Representatives boboto para i-impeach siya. Kumbaga sa tingin niya wala sa kakampi. Kaya wala hindi siya nag-attend, hindi siya nag-submit ng kanyang mga counter. Wala, di ba? Alam po natin yan. Kasi yun nga ang dahilan. Sa tingin ko lang guys kung ano ang aking nakikita. At ganun din po kayo. Kaya I think sa Senado, malakas ang loob niya doon aaten dahil feeling niya makakuha siya ng majority numbers para hindi siya makonvict mga beswa. Pero wag siya masyadong magkampante. Minsan ang tao ay tuso din, di ba? Kasi although ang iba diyan, makikita natin na parang kampi sa kanya, but at the end of the day, bumabase din yan sa kung ano ang facts, di ba? He said it could be strategy for Duterte teams to lay out their evidence in the Senate, where she needs a smaller number of votes to avoid the conviction compared with the House. Ayan Ay, alam niyo naman magaling sa strategiya mga yan Sino kaya ang mga advisor to mga to? In other words, it's easier to get 9 Senate votes to dissent rather than have a majority in the House of Representatives to dismiss, Drilon said on Billionaire News Channel On Point. Yun. Nako, mga besa. Well, I think sa akin naman, in my own opinion naman, in my thoughts or thinking, yun nga, tulad nga sinasabi ko, huwag masyadong magkampante kasi hindi natin alam ang magiging desisyon ng Senate, di ba? So, abangan na lang po natin, ipag-pray po natin mga kababayan na makakuha ng majority vote si Sara Duterte para makonvict or ma-impeach siya. Yun lang po. Prayers lang. Imposible sa Panginoon kung magkasama-sama tayo na manalangin dahil nakikita natin ang malakas na ebidensya laban sa kanya. Grabe kasi sa House Committee on Justice talaga namang probable cause 100% guys So sa May 4, abangan po natin for sure yan makakuha ng majority votes sa plenary house
na ma-impeach si Sara Duterte. Sa aking paningin lamang yan, guys, ha? Kayo, anong masasabi nyo? Well, sabi po dito, the numbers in the Senate are also less complicated because there are only 24 members, he said. So, ilan na lang ba ang Duterte Black, guys? Kukunti lang na sila, 'di ba? So, sana bago ma-impeach yan, maglabas ng warrant of arrest ang ICC sa mga akusado na nanandyan. Alam nyo naman kung sino mga beswa, 'di ba? At sana maglabas ang Supreme Court, 'di ba? Sana maglabas din ang Supreme Court ng pagka-aresto dito kay Cheese at saka kay Jinggoy. Pero palagay ko si Jinggoy parang hindi yata nakikitaan ng pagkasala or pagka-involved sa flood control, guys. May nabasa kasi ako, hindi ko na in-update yun. But anyway, no? Magtiwala lang tayo sa proseso sa pag-handle ng Senate dito sa impeachment ni Sara Duterte. Sabi dito, mga kababayan, ayan, he noted that the Senate minority has 9 members, and if they stick together and cast a negative vote, Duterte will not be convicted. Oh, ilan ang members ng Duterte Black Nines, di ba? 9. So, halimbawa, kung maglabas ng warrant of arrest ang ICC na hulihin si Bongo, medyo mabawasan sila. At saka kung mayroong warrant of arrest para kay Chis Escudero, lalo silang mabawasan. I hope so, 'di ba? So, yun lang aking pananaw, guys, ang aking opinion lang. Okay? So, I do believe naman yung iba dito ay magbabase ito sa kung ano ang ebidensya na ipapasa sa kanila ng House Committee on Justice. Okay, nako, to be convicted in the impeachment court, a votes of 2/3 of the members of the Senate is required. Ayan. So I hope makuha talaga ng majority votes ng Senate para makumbik ito si Sara Duterte. Pero kung talagang tagilid siya na alam niya na makumbik, nako po, palagay ko baka mag-resign. Drilon said that expect the House of Representatives to impeach Sara Duterte and elevate the case to the Senate. Totoo naman yung, guys, sa pananaw ko lang, sinabi ko nga kanina, for sure, May 4, baka yan na lang last, no, na sa House na for voting to impeach Sara Garutay. Agay, nang sa ganun, elevate the case to the Senate. Ako, kaabang-abang ito, mga kababayan, abangan po natin. He also saw no problems with how the House Committee on Justice conducted its hearing on the impeachment complaints against Duterte, adding that it adhered to the guidelines laid down by the Supreme Court. Diba, mga beswa? From where I sit, the House Committee followed the Supreme Court decision to the letter, maybe overdid it. I have no doubt they will elevate the case to the Senate, he said. Yes, sa tingin ko rin naman, guys, dahil malakas ang ebidensya at yun ang probable cause. Di ba? Kitang-kita naman at napanood natin po yan, live tayo, di ba? The House Committee on Justice is expected to transmit its finding to the plenary for approval after it found probable cause to impeach Sara Garutay. Di ba? Last kailan yun? 29. Nakita nyo naman, both nag-endorse yung both endorsers complain laban kay Sara Duterte, si Representative De Lima and Congressman Abante, both are probable cause. Nakikita talaga. Wow! 'Di ba? Ngayon, mga kababayan, kung nagkaroon po ng hindi maganda voting dyan sa Senado, do you think ang mamayang Pilipino ay magmarcha for EDSA 2? Nako, mga kababayan, dahil dyan, may sinabi po dito si Senator Gordon. Kaya, I hope
ang Senado ay magiging fair doon kung ano ang ebidensya. 'Di ba? Doon dapat sila bumabase. Hindi yung pumapanig dahil kaalyado. Huwag ganun. 'Di ba? Kasi minsan ang iba pinapanigan nila porke malakas daw sa 2028. Aba, huwag kayong magpakasiguro. Baka mamaya pagdating ng 2028 laglag pala. Di ba ganun din si dating Senator Binay? Ang lakas-lakas niya. Pero nung eleksyon, wala. Laglag, Los Valdez. Sabi po ni dating Senator Gordon, mga kababayan, sabi ng DCRH, basahin po natin, short lang ito Ayan Special on Saturday, former Senator Richard Gordon is warning. Nako, nagwa-warning sa Senate not to repeat what he deemed to be mistake that lead to the EDSA-DOS, saying people talk to the street because they lost faith in the Estrada impeachment process. With Vice President Sara Duterte's impeachment trial appearing headed to the Senate, Gordon told DCRH News that Senator must set aside partisan loyalties and let the evidence speak. Tama nga naman, di ba? Dapat nga, pag nasa Senate talaga, mga kababayan, dapat babase sila kung ano po ang nakalagay sa article of impeachment. Ebidensya nga, di ba? Ang lakas kaya. Sana, di ba, sabi ko, sana kung anong nagiging proseso sa pagdinig dyan sa House Committee on Justice na nakita nila may probable cause, ganun dapat sa Senado. 'Di ba? Ito guys, laban ng taong bayan. Bakit? Pera ng taong bayan ang nakasaad dito. O nakasalalay dito. At kapakanan po ng Pangulo ng Pilipinas dahil binuto ng taong bayan. Ano ba ang pagkukulang ni PBBM sa taong bayan? Wala, 'di ba? Kung mayroon man, siyempre, alam po natin, walang imperpektong tao sa mundo. Nagkakamali. Kumbaga, hindi sila perpekto, namumuno, pero kahit papano, nagagampanan nila ang tungkulin nila bilang Pangulo. Like what President Marcos did. Di ba? Tinutugunan niya ang problema ng ating mga kababayan, especially sa mga magsasaka. Kitang-kita naman natin because nag-upload tayo ng videos, guys. Alam nyo yan. Hindi man 100% natin na in-upload, at least yung iba nag-upload din to inform the Filipino peoples na ang Pangulong Marcos Jr. ay nagtatrabaho. Kaya nga nagkakasakit nga dahil dyan sa kanyang hardworking. Di ba? The situation report, Saturday 2 May 2026, Gordon warns senators EDSA-DOS happen because people lost faith in impeachment process. Yes, tulad nung nakaraan sa ginawa ni Chis Escudero. Medyo, wala lang Walang nagawa ang taong bayan. Diba? Hindi nagiging forthwith. Kung baga, forthwith decline kaagad. Bilis, no? Yan. Yan. Sa susunod, pag tumakbo yan sa pagkasenador si Escudero, wag nyo na iboto, guys. Maawa kayo. Pati yung mga kaalyado niya. Huwag na tayo maglagay ng mga senador na walang kakwenta-kwenta, mga pulpul ba? 'Di ba? Pumapanig sila sa hindi tamang gawain. Kumbaga, ang mga taong nagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa akin, opinion lang po lamang. Dahil yun ang pananaw ko na sa nakikita ko. Ngayon, pag hindi nasunod ang tamang proseso sa pagdinig dyan sa Senado, nako, I think, guys, I will guarantee sa sarili ko, I one of them to march in the EDSA-DOS if mananawagan sila. Sigurado yan. Siyempre, mag-ano tayo, live coverage tayo. Oo, sigurado yan. Ay, nako, ewan ko na sa inyo. Bahala kayo. So, abangan po natin. Hindi na natin basahin ng buo. At least, mga kababayan, simple lang itong panawagan ni dating Senator Gordon. Pero, nakaka-alarma yan, guys, So, yun, mga kababayan kayo, anong masasabi nyo? Dagdagan nyo naman, mga best. Thank you, guys, for watching. See you again on my next upload. Bye-bye-bye na babus. God bless Philippines. Follow me and likes. Thank you, guys, for watching. Bye, everyone. There's more.